Bago natin ipagpatuloy ang labanan sa bahagi nila Lino at ng halimaw na si Alexander, ay atin munang balikan ang operasyon nila General Axel Braganza sa San Pablo para dukutin si Lino o ang kanyang pamilya. Malakas ang pag-ulan nang dumating ang tatlong armored vehicle sa dulong bahagi ng San Pablo, kung saan naroon ang resort na tinutuluyan nila Lino. Huminto sila sa hindi kalayuan. Nagsalita si General Braganza. "Initiate drone scanning and ID the targets." Agad inilabas ng isang agent ang AI-generated drone na kayang mag-scan ng tao sa loob ng isang bahay at makuha ang identity ng mga ito. "Sir, may 10 individual sa loob, pero wala si Lino at ang 2 alalay niya." "Okay lang yan. Proceed the mission. Capture all individuals inside the premises." Wika pa ni General Braganza. Mabilis na lumapit sa gate ang isang armored van. Bumukas ang bubungang bahagi noon at doon naglabasan ang mga tactical agents. Walang hirap ang mga iyon na tumalon mula sa bubungan ng sasakyan. Patungo sa loob ng compound, dala ang baril na mga injectable tranquilizer ang laman. Mabilis na patayo si Dodong na nasa sala sa ibaba at kasama niya si Beth. Bubunot pa sana ito ng pistola na madalas dala niya sa sling bag. Pero agad nang may tumamang tranquilizer sa gilid ng kanyang leeg. Ganon din si Beth. Kaya parehong bumagsak ang ulo ng dalawa sa lamesa at nakatulog. Mabilis na ka-infiltrate ang mga agent ng tactical team. Bukas na ang main gate sa harapan, kaya nakapasok na ang karamihan ng mga agents. Pumasok naman sa mismong loob ng compound ang isang armored van. Mabilis nag-akyatan ang mga agent. Hindi nakaporma si Mang Roland dahil napakabilis ng kilos ng mga iyon. Pagkatadyak ng pintuan, ay halos magkakasabay bumaril gamit ang tranquilizer gun. Walang pili, bata man o matanda. Kaya maging sina Buboy at Jenjen ay hindi nakaligtas sa tranquilizer gun. Maging sina Gabriel at Mariposa ay nagulat rin at hindi nakakumpas ng Tigalpo dahil agad nang may tumarak ng mga tranquilizer sa kanilang leeg. Kaya halos magkasabay rin ang mag-ina na bumagsak pahiga sa kanilang kama. "Building 1, second floor, clear. Building 2, second floor, clear." Sagutan ng mga agent sa kanilang comms. "Pick up all asset and move out." Radyo pa ni General Braganza. "Unit 1, lead the convoy. Unit 2, maintain back cover. Unit 3, proceed to San Luis, San Bernardino, and Santa Monica. Pick up all casualties and bring them to base for virus sample." "Yes, sir." Sagot naman ni Captain Salinas na siyang team leader ng Unit 3. Walang kamalay-malay si Lino na ang buong pamilya niya ay nasa loob na ng isang armored van, mga walang malay dahil sa epekto ng high-dose tranquilizer na maaaring tumagal ng 4 to 8 hours, depende sa immunity ng katawan ng tao. Sa bahagi naman ni Lino, magkaharap na sila ni Alexander na panay ang bato ng upuan, hanggang sa maubos na ang mga upuan na nakatambak sa may gilid. Sumugod si Alexander kay Lino. Lumabas na rin si Lino sa kanyang pinagkukublian na delivery truck. Pagkasalubong nila ay isang malalakas na suntok ang ginawa ng halimaw na si Alexander. Yumuko si Lino at umilag palikod, pero nagulat siya noong mabilis na may lumabas na pakpak at sinampal siya nito. Hindi niya iyon napaghandaan, kaya tumalsik si Lino at pumalo sa isang sasakyan. Napadura ng dugo si Lino sa lakas ng impact. Nakaharap na sa kanya ang halimaw at muli ng susugod. Umatake na rin si Lino
gamit ang mahabang espadang kyanite. "Tapos ka na ngayon, Alexander!" Gigil na wika ni Lino, pero nagulat siya dahil nasalag ng halimaw ang espadang kyanite. "Ha? Imposible!" Bulalas ni Lino, pero isang ngiti lang ang nakita niya sa halimaw. Doon niya nakita na may suot iyon na kakaibang bracelet na bakal na tila may kung anong laman sa loob. Iyon ang nagpuprotekta sa halimaw na tabla ng kuryente. Bagkus ay parang hinihigop pa nga noon ang enerhiya ng espadang kyanite. Muling umatake si Lino, pero mabilis rin kumilos ang halimaw at nagagawa pang umilag. Kung magbukas naman ang pakpak ay napakabilis. Sumusuntok, sumisipa, umiikot sabay bukas ng pakpak. Kaya hindi maganda o gaga sa pag-ilag si Lino hanggang sa tamaan siya ng isang pabaliktad na sampal. Muling tumalsik si Lino. Napasabi na lang si Tingting, "Naku, mukhang napaghandaan ka nila mabuti, Kuya Lino." Uwi ka pa ni Tingting na nakakubli sa isang truck. Nakita naman siya agad ni Lino. "Kuya Lino, pahinga ka muna." "Rosalia, ngayon na!" Sigaw pa ni Tingting. Agad namang may mga putok ng sniper's gun mula sa itaas ng gusali at tumatama sa ulo ng halimaw. Pero napapaatras lang iyon at hindi namamatay. Hinanap ng halimaw kung nasaan ang bumabaril. Noong mapansin si Rosalia sa itaas, ay binaklas noon ang pintuan ng isang kotse at ibinato pa itaas. Mabilis tumakbo si Rosalia at gumulong dahil sakto rin na kung saan siya nakapwesto ay doon tumama ang pintuan ng kotse na inihagis ng halimaw. Mabuti nga at umalis siya. Lumabas na rin si Tingting sa kanyang pinagtataguan at niratrat ng AK-47 ang halimaw habang iniikutan ito. Tuloy-tuloy ang putok ni Tingting. Pagkaubos ng bala ay laglag lang ng magasin, sabay karga muli at tuloy sa pagpapaputok. Kumuha ng mga folding na bakal na upuan ang halimaw at pinagbabato noon si Tingting, kaya napilitan si Tingting na magtago. Mabilis tumakbo si Lino papasugod at tumulay sa isang kotse para maging mataas ang kanyang talon. Habang nasa ere ay pumorma iyon ng sidekick. Hindi iyon napaghandaan ng halimaw, kaya sapul iyon sa leeg at napasubsob. Lumapit si Lino at binanata ng suntok ang bodega at mukha. Makikita ang pagbaon ng malalakas na suntok ni Lino na kumikislap pa dahil may kasamang kuryente ang kanyang kamao. Nayuyupi ang katawan ng halimaw pero hindi napupuruhan hanggang sa mahawakan noon ang kamay ni Lino at hinila siya sabay hinagis papalayo. Tila nag-superman sa ere ang itsura ni Lino. Para hindi mapuruhan sa pagbagsak, ay nirolyo ni Lino ang katawan at diretsong rolling sa semento pagkabagsak. Pero ramdam niya pa rin ang bigat ng pagkakabagsak niya. "Kuya Lino, tagilid tayo rito! Cover ka muna!" Wika pa ni Tingting, sabay kuha ng 2 flash grenade at inihagis sa halimaw, sabay cover rin. Pero nagulat sila noong makitang napaupo ang halimaw habang nakatakip sa buong katawan nito ang makapal at itim na pakpak na animoy rubber matting at tumalbog lang doon ang mga shrapnels. "Lintik ang tibay!" Bulalas pa ni Tingting. Si Rosalia naman ay panay ang pagpapaputok mula sa itaas at puro sa ulo ang pagbaril niya sa halimaw. Muling itinakip ng halimaw ang pakpak sa ulo niya at naglakad papalayo. Ang buong akala nila Tingting ay tatakas na ito, pero nagulat sila nang may pinuntahang isang kulay itim na truck. Binuksan ang likuran noon at pumasok. Dinig nila ang kalabugan at hindi malaman kung anong nangyayari sa loob ng truck. Noong lumabas iyon ay nagulat sila
dahil may hawak na iyong malaking machine gun o iyong model na M61 Vulcan na ang bala ay mas mataba pa sa regular size na pentel pen na may nakakabit sa likuran na 2 lata na may lamang nakarolyong mga bala. Una noong tinignan ay ang kinaroroonan ni Rosalia. Agad sumigaw si Tingting. "Rosalia! Takbo na! Uulan na dyan ang bala!" Sa kabutihang palad ay narinig naman iyon ni Rosalia at nakikita niya rin ang bitbit ng halimaw, kaya mabilis na siyang bumaba at nasundan na nga iyon ng sunod-sunod na putok ng machine gun. Hindi pangkaraniwang bala ang karga noon, kayang bumutas ng makapal at naka-finishing na pader, kaya saktong nakalabas lang si Rosalia sa gusali ay gumuho na iyon ng tuluyan. Sunod na hinanap ng halimaw ay si Tingting, kaya nanlaki ang mga mata ni Tingting at kumaripas ng takbo dahil hinahabol na siya ng malalaking bala ng machine gun. Pinilig-pilig ni Lino ang ulo dahil hilong-hilo pa siya sa mga natamong suntok at sampal ng halimaw. Habang hinahabol ng halimaw si Tingting, ay lumapit naman si Rosalia kay Lino. "Mahal, anong gagawin natin? Ibang-iba na si Alexander. Naging halimaw na nga siya ng tuluyan. Inarmasan pa nila ng high power na machine gun. Anong balak mo?" "May iba ka pa bang baril dyan, Rosalia?" tanong pa ni Lino. "Oo, 2 45 caliber. Akin na, pahiram muna ako. Granada, meron ka?" "Heto, meron din, 2 na lang." "Ganito, Rosalia, magpapahabol ako. Tapos kayo ni Tingting, hintayin niyo ako sa sasakyan. Siguro umatras muna tayo kapag hindi ko kinaya. Ang tindi niya talaga eh. Hindi siya tinatabla ng espadang kyanite. Inaabsorb lang ng bracelet niya. Kahit pa magpakidlat ako mula sa itaas, ay hihigupin niya lang. At ang nakakatakot doon, dahil baka makadagdag patuloy sa lakas niya. E di, magiging unstoppable na talaga siya noon." "Mahal, bakit hindi natin sirain ang bracelet niya? Pupwesto ako ulit sa itaas. Laruin mo siya sa loob ng gusali. Tapos, magpahabol ka pa palabas. Saka ko titirahin ang bracelet noon. Kahit isa lang noon ang masira, ay siguradong mawawala na ng silbi ang kapares." "E di sige, subukan natin. Pero kapag hindi umubra, tumakas na kayo agad ni Tingting ha. Mahihirapan akong pigilan siya. Paharurutin nyo na ang sasakyan. Tandaan nyo, siguradong nakakalipad yan dahil ang lapad ng pakpak at mukhang matibay pa." Habang nag-uusap pa sina Lino at Rosalia, ay nakarinig sila ng sigaw sa unahan. "Kuya Lino! Kung may naiisip ka ng paraan, gawin mo na! Hinahabol na ako ng bala!" "Rosalia, sige na, umakyat ka na. Papahabulin ko na si Alexander sa akin. Tagilid na roon si Tingting." Wika pa ni Lino at agad nang tumakbo patungo sa kinaroroonan nila Tingting at ng halimaw na si Alexander. Bago tayo magpatuloy sa mga kaganapan kina Lino, ay atin munang alamin ang mga kaganapan sa Vinictican City, ang lugar kung saan magiging ground zero ng mutagen virus infection. Araw ng Lunes, masayang nagmamaneho sa kanyang sasakyan si Mrs. Aida, isang balikbayan galing sa bansang Qatar. Patungo siya sa bayan ng Vinictican para dalawin ang kanyang anak na naroon nagtatrabaho sa mismong opisina ng City Council. Si Raven Vencer, o mas kilala sa tawag na Vencer. Isa siya sa mga naipit noong magkagulo sa Santa Catalina at sa San Jose at maswerteng nailigtas ng mga otoridad at napasama na dinala sa Vinictican City. Dahil sa angking talino at nakapagtapos rin naman ng computer course, kaya kinuha ito ng City Council bilang empleyado, computer analyst at encoder. Lahat ng empleyado ng City Council ay nakatira sa 2 10th floor na kondominium. Magkatapat lang ang 2 gusaling iyon at hindi kalayuan sa mismong munisipyo ng lugar. Para lalakarin lang ng mga empleyado mula sa kanilang kondo patungo sa munisipyo.
kaya imposibleng may malilate na magrarason na na-traffic dahil sa walking distance nga lang ito. Kasalukuyang nagbibihi si Vencer nang tumawag ang gate security at sinabing may bisita siyang paparating. Aida Metcalfe raw ang pangalan ng ginang. Sabi naman agad ng binata, "Yes sir, kilala ko po yan dahil mudra ko po yan. Pakipapasok na lang po. Magpa-file na lang ako ng visitors form mamaya." "Okay po sir, copy." Sagot naman ng gate security na tumawag. Nagmadali nang magbihis ang binata upang salubungin ang kanyang mahal na ina na matagal niya nang hindi nakikita. Agad siyang dumampot ng visitors form sa pintuan, finilapan at dali-daling bumaba mula sa ika-6 na palapag na kinaroroonan ng kanyang unit. Pagkababa ay agad niya yung ipinasa sa information sa ibaba ng kondo para may record na agad ang kanyang ina at hindi na masita pa ng ibang gwardya. Pagkarating sa may parking lot sa tapat ng gusali, ay agad niyang nakita ang ina na lumabas ng sasakyan. "Mudra Kels! I miss you so much! Ang anak kong maganda! Miss na rin kita!" Wika pa ng ina at agad silang nagyakap noong magkalapit. Itong si Vencer ay may pusong babae, pero sa kabila ng panghuhusga ng karamihan sa kasarian nito, mahal na mahal ito ng kanyang inang si Aida. Tanggap nito kung ano ang kasarian ng anak. Ang mahalaga sa kanya ay isa itong mabuting tao at mapagmahal na anak. "Grabe anak, ang layo ng lugar na ito. Kagabi pa ako nagsimulang mag-drive. Kita mo oh, pasado 6:00 na akong nakarating." "Hayaan mo na mother, at least safe rito. Walang aswangers, wala rin mga bad guys. Kasi mahigpit rito. Isa pa, may regular job ako rito at maganda ang pamumuhay." "Ganun ba anak? I'm happy for you. Unang-una, dahil hindi ka napinsala sa pag-atake ng mga aswang doon sa lugar natin. Tara na mother, akit na tayo para makapag-almusal ka na rin at makapagpahinga." "Anak, ilabas mo nga yung mga pasalubong ko, yung pink na bag. Nariyan ang mga pasalubong. Yan namang bag na itim ay ang mga gamit ko." "Okay mother, carry ko na ite." "Hindi anak, ako na sa itim na bag. Masyadong mabigat yung pink kasi may mga dilata." "Okay mother, tara na." Pagkarating nila sa information ay may 2 babae ang nagbabantay roon na nakangiti na kaagad. "Uy, Mother Cecilia, Kaylin, Mudra Kels ko. Si Madam Aida ng Qatar." "Wow girl, ang ganda ng mother mo. Kamukhang kamukha mo. At bata pa pala siya ha." "Abay oo naman. Mana ako sa kanya. Kaya pareho kaming maganda. At dahil dyan sa papuri nyo, kaya heto, tag-isa kayo ng Cadbury chocolate. Ituloy nyo lang ang pambobola sa beauty ko para everybody happy, di ba?" "Uy, salamat dito Vencer ha. Love you girl. Love you too mga marlat." Sagot naman ang huli. Nagtuloy na nga sila sa 6th floor gamit ang elevator. Pagkarating nila sa unit ay sinabi ni Vencer, "Hala mother, hindi pa pala ako nakapamalengke. Wala akong stock na food. Maiwan muna kita ha. Limited lang kasi ang paninda sa palengke rito para palaging fresh. Kaya paunahan lang till supply last. Anong iulam natin Mudra?" "Sinigang na bangus sana at hipon anak. Bumili ka ng 1 pirasong bangus, tapos kalahating kilong hipon, labanos, sitaw, kangkong, okra at pampaasim ha. Huwag mo yun kalimutan. Hindi yun magiging sinigang kung walang pampaasim." "Okay sige Mudra, ako na ang bahala. Ito ang electric kettle oh, bagong kulo ang tubig nito. Ito naman ang milk at Milo. Bahala ka na kung anong gusto mo. I'll be right back. Kaya you better stay put Mudra ha. Love you." Pasweet na wika pa ng anak at umalis na para bumili ng mailulutong pagkain.
Lumipas ang mahigit 1 oras ay hindi pa rin nakakabalik si Vencer. Naubos na ni Aida ang kanyang tinimplang Milo at nakaligo na rin siya. Nasaan na ang batang iyon? Ang tagal naman yata niya mamalengke. Akala ko ba malapit lang dito ang palengke? Umupo ang ginang sa sofa at isinandal ang pagod na likuran dahil sa buong magdamag na pagmamaneho hanggang sa hindi niya na nga namalayan na nakatulog na siya. Bigla siyang napabalikwas noong makarinig ng pagsabog sa labas ng gusali na nasundan ng putok ng mga baril. Ginoo ko! Anong nangyayari? Bakit may barilan? Bulalas ng ginang. Tumakbo muna siya sa pintuan at siniguradong nakalak iyon. Tapos muling naglakad papabalik sa sala. Nagulat siya noong mapatingin sa relo. Mag-aalas 9 na. Halos mag-alas 7 lang naman noong umalis ang anak niya para mamalengke. Bakit wala pa? Dinig niya ang hiyawan ng mga tao sa labas at tunog ng tila mga nagsasalpukang mga sasakyan. Dahan-dahan siyang lumapit sa terrace. Naka-sliding glass door naman iyon. Marahan niyang hinatak papabukas ang pinto at dumungaw sa ibaba. Doon niya nakita ang mga taong nagtatakbuhan. Ilang kotse rin ang nagkakabanggaan dahil sa pagmamadaling makaalis. Noong mapatingin siya sa unahan ay nakita niya ang mga taong tila wala na sa katinuan. Namumutla ang balat at mapula na ang mga mata. Kapag may naaabutang tumatakbo, ay diretsyong tatalunan at kakagatin sa kahit saang parte ng katawan, mapabalikat, braso, kamay o leeg. Nako! Zombie ba ito? Teka, sa movie ko lang ito napapanood Baka naman nananaginip lang ako. Makurot nga ang sarili para makasiguro. Aray! Hala! Anong nangyayari? Gising ako at hindi ito panaginip. Bakit may mga zombie na nangangat-ngat ng tao? Halos makailang side of the cross ang ginang sa takot sa kanyang mga nakikita sa ibaba. May nakita pa siyang estudyanteng babae na hinahabol ng 3 taong mga wala na sa sarili. Naku ni! Takbo! Bilisan mo! Pumasok ka sa mga sasakyan sa unahan! O di kaya sa building! Wika pa ng ginang pero pabulong lang dahil natatakot siya na baka siya naman ang maulinigan noong mga zombie sa ibaba. Napatingin siya sa katapat na gusali. Maging ang mga unit roon ay nagkakagulo rin. Mula 2nd floor hanggang 10th floor ay may mga nagkakagatan. Diyos ko! Ano na bang nangyayari sa mundo? Nasaan ang anak ko? Mahinang dasal niya pa habang panay ang paglilikot ng mata at hinahanap ang kanyang anak sa ibaba. Ilang saglit pa ay narinig niyang may mga nagwawala na ring zombies sa mismong floor na kinaroroonan niya. Dali-dali siyang nagpunta sa pintuan at nagdobulak. Dahan-dahan siyang sumilip sa butas na silipan sa pinto. Halos mapatili siya noong makitang nakaharap sa pintuan ang isang malaking mama na tila puro dugo na ang mga mata. Maputla ang balat at may mga sugat na sa buong muka. Puno na rin ng dugo ang bunganga noon. Tanda na katatapos lang lumapa ng mga tao sa floor na iyon. Napatutup siya ng bibig dahil baka hindi niya mapigilang mapasigaw at siya naman ang lusubin ng mga infected na tao na nasa hallway. Binuksan niya ang TV para tignan ang balita kung ano ang nangyayari. Pero ang ibinabalita lang roon ay ang nangyayaring pagkakagulo, riot at kagatan na nagaganap sa labas. Walang ibinabalita kung anong pinagmulan o kung may aasahan bang rescue team na darating. Muling nagkalampagan sa labas ng pintuan. Mukhang narinig na ng mga infected ang pagbubukas niya ng TV. Kaya dali-dali niyang pinatay iyon at kumuha ng kitchen knife. Tumayo siya malapit sa pintuan.
upang madiinan ang pinto at hindi agad bumigay sa mga pagtulak ng mga nasa labas. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ay humupa ang pagkalampag sa pintuan. Mukhang sumuko na ang mga infected na inakalang walang tao sa loob. Nagsimulang manghina si Ginang Aida dahil sa nerbiyos. Noong humupa ang mga kalampagan, ay muli siyang bumalik sa may sala. Gumapang siya patungo sa may terrace. Nakita niyang may ibang mga survivors ang naroon sa kanilang terrace at sumisigaw ng tulong. Pero mas lalo patuloy iyon napapansin ng mga infected at ginigiba ang pintuan hanggang sa tuluyang makapasok. Doon niya napagtanto na kahit infected na ang mga iyon, ay nakakapag-isipan ng paraan para makapambiktima. Kaya ibig sabihin, hindi siya dapat makita ng mga iyon. Bumalik siya sa loob ng bahay at naghanap ng maipantatakip sa glass door. Nakita niya ang colored plastic cover ng lamesa. Kinuha niya iyon at naghanap ng masking tape. Pinagmasdan niya muna kung nasaan ang atensyon ng mga infected. Noong makitang nasa paparating na van na maraming lamang tao, ay saka siya tumayo at dinikitan ng colored plastic ang isang bahagi ng pintuang salamin. Pero hindi iyon sapat. Isang bahagi pa lang iyon. Kaya naghanap siya ng magazine at pinagpupunit ang lahat ng pahina. Sa kanya iyon pinagtiyagaang idikit sa pintuang salamin hanggang sa mapuno niya iyon. Doon pa lang siya nakahinga ng maluwag dahil pwede na siyang tumayo at maglakad nang hindi nakikita ng mga nasa labas. Lumapit siya sa glass door at sumilip sa labas. Wala na siyang nakikitang tao na naglalakad sa labas na matino. Lahat ay mga infected na. Napasapo na lang siya ng ulo sa pag-aalala na baka isa na rin sa mga infected ang kanyang anak. Naupo muna siya sa sofa at napapikit. Muli siyang nakatulog dahil na rin sa panghihina. Lalo at todo ang diin niya sa pinto noong marami ang kumakalampag roon. Noong muling magising ay inisip niya muna na sana panaginip lang ang lahat ng nangyari o di kaya ay binabangungot lang siya. Pero noong ibukas niya ang kanyang mga mata ay tumambad sa kanya ang mga pahina na idinikit niya sa glass door. Nanlumo siya. Tumayo siya at muling sumilip sa labas. Makulimlim na ang panahon. Karamihan rin ng sasakyan ay nagliliyab na. Noong tingalain niya ang relo sa dingding ay 5:00 na ng hapon. Naisip niyang wala pa pala siyang kain. Kaya nagpunta siya sa kusina. Walang lutong pagkain. Ano ba naman anak? Anong klaseng bahay ito? Bakit walang pagkain? Mahinang bulong niya pa. May nakita siyang maliit na timba na lalagyanan ng biskwit. Napadasal na lang siya na sana puno pa iyon ng biskwit. Pero noong buksan ay bigo siya. Bigas ang laman noon na nasa mahigit 1 cup siguro ang dami. Naku naman anak, kahit bigas ay hindi ka malang nag-stock. Inis niya pang wika. Marahan niyang inilagay iyon sa rice cooker at sinabawan ng marami para maging lugaw. Paraan niya iyon para maparami ang kanin. Magiging lugaw man iyon ay meron naman siyang makakain para sa kinabukasan. Naisip niya na may dala nga pala siyang mga dilata. Hinanap niya ang pink na bag. Naroon iyon sa sala. Inilabas niya ang laman. 5 lata ng Spam, 5 lata ng pork and beans, imported cup noodles, almond butter, cream of mushroom, at mga chocolates na ang iba. Inilatag niya iyon sa lamesa. Binadget niya iyong mabuti para hindi siya magutuman kahit pa abutin siya ng 1 buwan sa gusaling iyon. Day 1 niya pa lang. Iyong lugaw na lalagyan niya ng gatas ang kanyang kakainin dahil may kaunti pang gatas na natitira sa maliit na garapon. Nag-check siya ng tubig sa ref. Isang 1 liter na lalagyanan lang ng tubig ang naroon pero kalahati na lang ang laman.
Nilingon niya ang container na blue na lalagyan na ng mineral water. Wala iyong laman. Dali-dali siyang nagtungo sa gripo. Meron pang tulo pero mahina. Kaya agad siyang nagsahod roon ng maliit na planggana at mano-manong nagsasalo gamit ang tabo para malagyan ng tubig ang container. Lahat ng makita niyang pwedeng lagyan ay nilagyan niya ng tubig dahil hindi malayong mawawala ang kuryente at susunod na rin sa pagkawala ang tubig. Maging ang washing machine ay inimbakan niya na ng tubig. Magagamit niya yun sa paliligo. Noong maluto na ang lugaw ay kumain na siya. Pero habang kumakain ay tumutulo ang kanyang luha dahil iniisip kung nasaan na ang kanyang mahal na anak. Kung buhay pa ba iyon at hindi pa infected, may nakakain kaya iyon kung saan man naroroon. Panay ang pagdarasal ni Ginang Aida na sana ilayo sa kapahamakan ang kanyang mahal na anak na si Vencer. Matapos kumain ay inisa-isa niya ang mga kabinet at inilabas lahat ng gamit. Gusto niyang malaman kung anong available sa loob ng unit na iyon na maaaring magamit sa kanyang survival. Maging ang ilalim ng pinto ay siniksikan niya ng tela para hindi marinig ng mga nasa labas ang ingay niya sa loob at hindi rin makita ang liwanag ng ilaw. Tanging ang ilaw sa CR lang ang kanyang binuksan dahil hindi iyon makikita sa labas. Pero sapat naman na tanglawan ang kanyang ginagawang paghahalungkat sa kusina. Halos mautas siya sa pagod sa paghahalungkat ng mga gamit. Wala man lang siya nakitang pwede niyang gawing armas. Tanging isang kitchen knife at isang bread knife lang ang bagay na may talim sa pamamahay na iyon. Kaya dismayado siya. Hindi kasi malayong dumating ang araw na may mga infected na magtangkang pasukin na siya. Kaya kailangan niya talaga ng maipanlalaban. Nagtimpla na lang muna siya ng gatas bago natulog para makabawi siya ng lakas. Napagod rin siya sa kanyang mga ginawa. Naisip niya na sa kinabukasan ay kailangan niya gawa ng paraan na maiharang ang aparador sa pintuan. Hindi yun ganoon katibay at siguradong bibigay kung pagtutulong-tulungan ng maraming mga infected. Samantala, sa bahagi naman ng pamunuan ng council, kinuha ni Damian ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanilang pinuno na si Augustus. "Hello boss, na-launch na namin ang mutagen virus kaninang umaga. At masasabi kong successful ang ating first stage. Halos 50% ng population ang infected ngayon. Ang 50% naman ay mga nakatago pa sa kanilang bahay. Kanya-kanyang gawa ng barikada at pampatibay ng kanilang mga pintuan para hindi sila mapasok." "That's good. Wala pa bang nag-mutate bilang mga Garuda?" "Wala pa boss. Pero ang estimated timeline ko bago magkaroon ng mutated asset ay sa 3 araw hanggang sa 5 araw pa. Pasok sa ating timeline." Si Lino, kumusta na?" "Ang latest update na natanggap ko ay nakikipaglaban pa rin siya kay Alexander at wala siyang laban sa ating halimaw na si Alexander. Napakagaling ni Dr. Giro. Nagawa niyang pagsamahin ang dugong baltukan at enerhiya ng Burhamin. First test subject natin si Alexander. Kailangan lang natin malaman kung hanggang saan ang kanya magiging mutation at kung makokontrol pa natin siya sa mga susunod na araw." Ang pamilya naman ni Lino ay papunta na rito sa Vinectican City. Dadalhin sila sa underground ng Citadel at mahigpit na babantayan ng taga Dragon Corps at may CCTV rin na nakatutok 24/7. "Good job, Damian. Pero babalaan lang kita. Siguraduhin mong capable ang Dragon Corps na harangin ang pagdating ng mga taga Marine Corps. Ayon sa report na aking natanggap, bihasa sa kanilang fighting capabilities ang mga agent nila roon. Advanced na rin ang kanilang gamit na weaponry at mga tactical equipments. Don't worry boss, napaghandaan na yan lahat ni General Axel Braganza.
Sinisiguro niyang mauubos ang mga agent ng Marine Corps kapag nakaharap ng mga iyon ang kanyang Dragon Corps. Magaling, Damian. Keep up the good work and keep me posted. Yes, boss. Sagot pa ni Damian at pinatayan na siya ng tawag ni Augustus. At tinang balikan ang sitwasyon nila Lino sa kanilang pakikiharap kay Alexander. Tumakbo na nga si Lino patungo sa kinaroroonan ng halimaw. Nakita niyang huminto iyon sa pagbaril at hinahanap kung nasaan na nagsuot si Tingting. Agad niya iyong tinutukan ng isang baril at binaril sa batok ng 2 beses para mapansin siya. Umangin iyon ng malakas na tila naasar sa kanyang ginawa bago lumingon. Noong makita kung sino ang bumaril sa kanya, ay akma nang ihaharap ang machine gun kay Lino. Pero mabilis na tumakbo si Lino papasok sa isang gusali. Hindi itinuloy ng halimaw ang pagbaril. Bagkus ay sumunod ito kay Lino. Naghagdanan lang si Lino para pagurin sa pagsunod ang nilalang. Nakatayo siya sa dulo ng hallway ng first floor at hinintay talaga ang halimaw. Noong makita niyang nasa pintuan na ito, ay muli niyang pinagbabaril. Sa katawan naman ang tama. Gumanti naman iyon ang pagbaril, pero mabilis na tumakbo si Lino patungo sa second floor. Pagkarating ni Lino sa second floor, ay hinintay niya na muling makasampa ang nilalang sa dulo ng hallway. Pero nakakatatlong minuto na siya na naghihintay, ay hindi pa rin nakakasampa sa hallway si Alexander. Kaya ipinagtaka niya iyon hanggang sa magulat na lang siya noong malingunan ang halimaw na nasa likuran niya. Doon pala dumaan sa kabilang hagdanan kung saan siya malapit. Pagkatadyak sa kanya ay bumalandra si Lino sa gilid ng hallway. Ibinaba noong halimaw ang malaking baril at lumapit kay Lino. Dinampot siya sa kwelyo ng damit at pinagsusuntok sa mukha. Isinasangga niya naman ang braso, pero malakas talaga ang bawat suntok. Kumapit si Lino sa braso noong halimaw at kumuha ng buwelo para mag-backflip. Matagumpay niya namang nagawa at nakawala sa hawak noon. "Ermitanyo, kaya na at kidlat sa kamao ko!" Wika pa ni Lino. Agad niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang magkabilang kamay at may gumuguhit pa roon na kuryente. Imbis na mag-alala, ay lalo pa yatang natuwa sa nakikita ang halimaw dahil nauna pa nga iyong lumapit. Pagkalapit ay agad sumuntok ng pawalo. Inatrasan iyon kaunti ni Lino. Muling sumuntok gamit naman ang kaliwa. Muling umatras si Lino kaya hindi siya natamaan. Noong muling inulit ang pagsuntok gamit ang kanan, ay sinundan iyon ni Lino ng pagtapik sa likuran ng siko gamit ang kaliwang kamay para makalihis. Saka siya nagpasok ng isang malakas na suntok mula sa ilalim patungo sa sikmura. Bumaon iyon at napayuko ang halimaw, pero muling ibinalik ang hampas ng kanang kamay. Pero pabaliktad na sampal naman, kaya muling yumuko si Lino at hindi siya tinamaan, sabay pag-atras. Sakto rin dahil sinipa siya noon ng diretsong tadyak, kaya hindi rin siya inabot. Pagkalihis ng sipa ay patalon na bumitaw si Lino ng suntok sa mas matangkad sa kanya na halimaw. Sapul iyon sa mukha, bumarag pa atras at hinanap ang balanse. Isang sipa sa nakapayukong mukha ang kanyang muling ibinigay, pero naisalag ng halimaw ang kanyang kamay, kaya hindi tinamaan. Muling umikot si Lino at nagpakawala ng round kick. Napahuk ang bitaw, kaya tinamaan ang halimaw sa batok at muli iyong napasubsob. Umungol lang malakas ang halimaw dahil sa galit. Tumayo iyon at muling nag-fighting stance. Nakahanda naman si Lino at binabasa ang galaw noon. Sunod-sunod na 8 ulit ang binitawan ng halimaw. Sumagot naman si Lino ng kombinasyon.
Isang bagsak sa bodega, left hook at uppercut. Pero nasalo noon ang panghuli niyang tira. Unti-unting pinipihit noon ang kanyang kamay. Kaya nag-sidestep si Lino, sabay tadyak sa gilid ng tuhod noon. Napaluhod ang nilalang. Nabitawan rin ang kamay ni Lino, kaya mas mababa na iyon. Saktong-sakto sa malakas na bitaw ni Lino ng left hook. Napaling ang ulo noon ng tamaan. Sinipa iyon ni Lino sa sikmura, pero nasangga ng kamay at itinulak siya paatras. Pero mabilis bumalik si Lino at patalon na nagbomba ng siko sa ulo sana noon dahil perpekto ang distansya at tangkad noon kasi nakaluhod pa rin ang isang tuhod. Pero umilag iyon pagilid at nagbaon ng malakas na uppercut style punch na tumama naman sa sikmura ni Lino. Kaya tumalsik pa atras si Lino at bumagsak ng nakapatihaya. Habang nakahiga ay inilabas ni Lino ang 2 .45 caliber na baril at palit-palitang inasinta ang mukha noon, pero hindi pa rin iyon tinatablan. Bagkus ay tinalikuran siya at kinuha ang machine gun na inilapag sa hindi kalayuan. Walang makitang cover si Lino dahil kahit magtago siya sa divider na pader ay kayang tagusan ng bala na gamit ng baril ng halimaw. Kaya pinilit niya na lang na makatayo at tumakbo patungo sa kabilang hagdanan. Saktong narinig niyang umikot na ang gatling ng baril, ay agad siyang nagpadulas ng nakapahiga sa sahig. Habang pumuputok ang bala ng halimaw, bumabaril rin si Lino. Ang tuhod at binti ang inaasinta niya para bumagal iyon sa paglalakad. Tuloy-tuloy ang putok ng baril ng halimaw pero hindi tumatama kay Lino dahil nakapahiga na sumasadsad si Lino sa sahig. Pagkarating ni Lino sa dulo ay agad siyang gumulong pagilid para makarating sa hagdan. Noong hindi na siya kita ng nilalang ay dali-dali siyang naglakad sa hagdanan paibaba. Pagkalabas ng gusali ay tumayo siya sa gitna ng parking lot, hindi kalayuan sa gusaling kanya pinanggalingan. Makalipas ang mahigit 3 minuto ay lumabas na ang halimaw. Iika-ika iyon. Napagtanto ni Lino na tagumpay siyang tantarin ng bala ang binti at tuhod noon dahil napabagal niya talaga iyon. Nag-fighting stance si Lino. Pagkakita ng halimaw na wala ng hawak na baril si Lino ay iniwan na rin noon ang baril sa entrance ng gusali at naglakad papalapit. Pareho na silang nasa gitna ni Lino. Umangin iyon ng malakas habang nakataas ang kamay at nakabukas ang mga pakpak. Posisyong nagpapalakas ng katawan at nag-iinat-inat para magsimula ng matinding laban, at iyon naman ang pagkakataon na hinihintay ni Rosalia. Pagkataas noon ng kamay ay agad niyang inasinta ang bracelet. Nakarinig si Lino at ang halimaw ng putok ng baril mula sa malayo. Kasabay noon ay ang paglaglag ng bracelet ng halimaw sa sahig at umuusok na iyon. Noong makita ng halimaw na ang bracelet niya ang lumaglag, ay muli iyong umungol ng malakas at biglang bumuelo para sumugod na kay Lino. Pero nakangiti na si Lino na nakataas ang kamay. Ermitanyo, kidlat, 300%. Abuhin na natin ang hayop na ito. Marami na itong pinatay sa araw na ito lang. Ibinaba ni Lino ang kamay, sabay kumpas paturo sa halimaw na si Alexander. Bumagsak ang 3 malalaking guhit ng kidlat. Sapul ang halimaw. Nagliyab, umusok at sumabog ang katawan. Noong humupa ang usok, ay tanging punit-punit na bahagi ng pakpak na lang ang naiwan. Napaupo si Lino sa semento dahil sa sobrang pagod. Nakita niyang papalapit si Tingting sa kanya na iika-ika. Hinintay pa nila si Rosalia ng 5 minuto bago nakababa mula sa isang mataas na gusali na inakyatan nito.
Iika-ika rin ito kaya mabagal ang paglalakad. Grabe yun, Kuya Lino. Iyon na yata ang pinakamatibay na nilalang na kinaharap natin. At ang mga loko, binigyan pa ng high-power automatic Gatling cannon na machine gun. Walang silbi ang pader para pagtaguan eh. Nagmukhang keso na butas-butas ang pader na kinuberan ko sa unahan. Oo nga, Ting. Ngayon lang yata ako gumamit ng malalakas na antas ng kyanite at kidlat. Pero baliwala pa rin eh. Sabi naman ni Rosalia, tara na, umuwi na tayo. Wala na tayo sa kondisyon para lumaban pa sa ibang mga kalaban. Kailangan natin magpalakas, mag-regroup, at alamin ang sitwasyon ng mga naiwan natin sa resort. Oo, sige, tara na. Umuwi na tayo. Uwi ka pa ni Lino at inalalayan na siya ni Rosalia at Tingting papatayo. Saka sila sabay-sabay na naglakad patungo sa kanilang sasakyan na van. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 257. Mahaba pa po ang kwento natin ha, na tungkol sa chapter ng Apocalypse. Sana inyong masubaybayan ang bawat bahagi. Maraming salamat po. Iniimbitahan ko rin po kayo na sana pakinggan nyo lahat ng upload natin, lalo na doon sa ating main channel. Yun lang po ha. Maraming salamat sa inyong palaging pag-antabay. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.